Isang pinagpalang umaga sa inyong lahat. At ngayon po ay nasa unang bahagi tayo ng ating panambahan. At ito po ay ang ating Sunday Bible class o Sunday Bible School. At patuloy po tayo na nag-aaral sa ating Confession of Faith. At nagpapasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat itinataguyod niya ang ating pag-aaral. Ngayon ay nasa Article 24, Artikulo 24 na po tayo ng ating Belgic Confession of Faith na kung saan ay patuloy nating pagbubulay-bulayan at patuloy nating aaralin upang nasa ganon ay makita natin ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Maraming nagsasabi na yung paniniwala na kapag ikaw ay nasave, kapag ikaw ay naligtas, ang sabi nila, okay na yon. Pero kahit anong uri ng pamumuhay mo, ay hindi na rin mawawala yung iyong salvation. At ito yung pinaka-extreme na aral ng paniniwala ng kinukonekta nila sa tinatawag na once saved, always saved o minsan na ligtas magpakailanman. At nakakalungkot sapagkat ang ganitong doktrina sa ibang mga simbahan ay nagiging isang lisensya upang hindi makita yung good works o yung mabubuting gawa na bunga ng kaligtasan. At yon ay isang mas hindi nating itinutuwid sa ating kalipunan sapagkat nararapat lamang na ang isang tunay na save o na justify, na pawalang sala sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, sa pamamagitan ng pag-born again ng Banal na Espiritu. Tayong lahat ay napawalang sala kung naranasan natin ito. Ang Diyos natin ay nag-expect ng good works o bunga ng salvation natin. At ito ay ang good works. Kung kaya sa ating pag-aaral ngayon, ay nais ko na tingnan natin yung Article 24 ng Belgic Confession of Faith. At nais ko na basahin po ang article na ito sapagkat napakarami pong footnotes sa ilalim na kung saan ay 16 o 16 na napakayaman na nakuha sa scripture o banal na kasulatan from Old Testament and New Testament. Now, pakinggan niyo po itong Article 24 at dito tayo magsisimula muli ng ating pag-aaral at ang ating pong title lesson sa umagang ito, ang pagpabanal at mabuting mga gawa ng tao. Pakinggan niyo po. And I quote, "Sumasampalataya kami na itong tunay na pananampalataya na kaloob sa tao sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos at pagkilos ng Espiritu Santo ay muling binubuhay at binibigyan ng bagong katauhan at kakayahan makapamuhay ng bagong buhay. At pinalaya siya sa kasalanan. Kaya napakalayo sa pagiging totoo na ang nagpapawalang salang pananampalatayang ito ay nagbubunsod sa mga tao na maging pabaya sa banal na pamumuhay. Sa kabaliktaran, kung wala ito, wala silang gagawing anuman na bunga ng pagmamahal sa Diyos, kundi pagmamahal sa sarili o dahil sa takot na maparusahan. Kaya imposible na itong banal na pananampalataya ay di magbubunga sapagkat hindi namin sinasabi ang walang saysay na pananampalataya, kundi pananampalatayang tinatawag sa kasulatan na pananampalataya na gawa ng pag-ibig na nagpapasigla sa tao upang gawin ang mga inuutos ng Diyos sa kanyang
mga salita, mga gawa na nagmumula sa magandang ugat ng pananampalataya, mabuti at katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos. Yamang binanal ng Diyos ang lahat ng ito sa biyaya, gayunpaman, hindi basihan ang mga ito o yung good works sa pagpapawalang sala sa atin. Sapagkat sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, tayo ay pinawalang sala bago pa tayo nakagawa ng anumang mabubuting gawa. Dahil hindi maituturing na mabuti ang aming mga gawa, kung paanong ang bunga ay hindi maaaring maging mabuti kung ang puno ay hindi unang naging mabuti. Kung kaya kami ay gumagawa ng mabubuting gawa, hindi upang magkamit ng merito, sapagkat ano ba ang maaari nating makamit sa merito o sa gawa? Hindi. May pagkakautang tayo sa Diyos dahil sa mabubuting gawa natin at hindi siya sa atin. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at sa paggawa, ayon sa kanyang mabuting kalooban. At yan po ay galing sa Filipos 2:13. Kaya, halinang gawin natin ang nasusulat. Gayon din naman kayo. Pag nakagawa nang gagawa na ninyo ang lahat ng mga bagay na sa inyo inutos, inyong sabihin, mga aliping walang kabuluhan kami. Ginawa namin ang katungkulan naming gawin. Samantala, hindi namin ikinaiila na ginagantimpalaan ng Diyos ang ating mabubuting gawa, subalit tanging sa pamamagitan ng biyaya na kinokoronahan ang kanyang mga handog. Sa gayon pa rin, bagamat gumagawa tayo ng mabubuting gawa, hindi natin natatagpuan ang ating kaligtasan sa mga iyon o sa good works, sapagkat wala tayong gawa na hindi nasasalaula ng laman at parurusahan din. Bagamat nagagawa natin ang nasabing mga gawa, gayunpaman, ang alaala ng isang kasalanan ay sapat upang itakwil sila ng Diyos. Kaya, sa gayon, tayo'y lagi ay nag-aalinlangan, itinutulak pa rin parito ng walang katiyakan, at ang ating kaawa-awang konsensya ay patuloy na mababagabag kung hindi tayo aasa sa mga meritong ng paghihirap at kamatayan ng ating manunubos na si Kristo Jesus. So maliwanag na ang good works, bago tayo masave, ay hindi nagliligtas. Ibig sabihin, walang mabubuting gawa sa tao ang magbibigay ng kaligtasan, sapagkat ang tao ay depraved o spiritually dead sa harapan ng Panginoon. So, after niya na ma-regenerate, ma-born again, napawalang sala, ang good works ay makikita sa kanyang buhay bilang bunga ng kaligtasan. So, yan po yung gustong iparating sa atin ng Article 24 na ang isang tunay na napawalang sala na napag-aralan natin sa Chapter 23, Article 23 na may pananampalatayang nakapagliligtas. Nakita natin na napawalang sala tayo sa merito ni Kristo. Dahil kay Kristo, tayo dapat ay mayroong tinatawag na sanctification. At yung sanctification na yon ay pagpapabanal. And then, nagbubunga siya ng good works sa mga mananampalataya. Now, this is the teaching of God's Word in 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16. Please open your Bible in 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16.
And this is my preliminary introduction. 1 Peter chapter 1, verses 14 to 16. And this is the Word of God. Ang sabi ng verse 14 ay ganito, bilang mga anak, sundin ninyo ang Diyos at huwag ang masamang hilig tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Verse 15, yamang ang Diyos na humirang sa inyo ay banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako ay banal. Dito pinakikita ng Word of God through Apostle Peter sa passage na ito, the fruit of God's justification to elect sinner are sanctification of whole life. Pinakikita po yan ni Apostle Peter. Na once na tayo ay napawalang sala ng Diyos Ama dahil sa righteousness, sa katwiran, sa meritong ginawa ni Jesus Christ doon sa cross, yung kanyang active and passive obedience sa cross, tayo na mga hinirang ng Diyos, ang buong buhay natin is a process of sanctification. Our whole life is the process of sanctification. Meaning, nang tayo ay napawalang sala until the last breath ng ating buhay dito sa lupa, this is the whole life of sanctification. The whole life of sanctification. And this is the work of a triune God. This is the work of God who revealed in three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. According to the context of Apostle Peter, dito sa chapter 1, verses 14 to 16. At sa naunang verses, o yung preceding verses sa chapter 1, verse 2, our salvation is come from the triune God. Tingnan niyo po ang 1 Peter 1:2. Sabi po ng Word of God, kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo at maging masunurin kay Jesucristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Now, nakita natin the triune God o yung isang Diyos sa tatlong persona, nagpapakita sa atin dito na ang Father ang siyang nag-elect sa atin bago pa nalangin ang sanlibutan. The Lord Jesus Christ ang siyang nag-save sa atin, nagligtas sa atin, naglinis sa ating mga kasalanan because of His death at the cross of Calvary. And the Holy Spirit is the one who sanctify us by the word of Jesus Christ sa ating mga buhay. Kaya makikita natin dito, sinasabi ni Apostle Peter na yung prutas ng pagpapawalang sala ng Diyos sa lahat ng mga hinirang ng Ama ay kabuong buhay ito ng pagsasanctify ng Diyos sa buhay natin. In other words, every day we are struggles. Araw-araw po, nag-i-struggle tayo sa mga natitira pang kahinaan ng ating laman, despite na tayo po ay nabago na-regenerate na, may struggle pa rin po tayo sa ating everyday life. At matatapos na po ito kapag namatay na po yung katawan natin dito sa lupa. Yan ang gusto ipakita ni Apostle Peter. So the Apostle Peter has warned against those who taught a continuing sin in the midst of trials and temptation. Kasi sinasabi dito ni Peter na kapag ka ba may temptation, kapag ka ba may trials, sinasabi ni Peter dito, okay lang ba sa atin na bumigay na tayo sa pagsubok, bumigay na tayo sa trials,
na dinadaanan natin sa ating mga buhay, okay na po ba yun? Kasi the whole context of 1 Peter is talk about the salvation. And in the midst of their living, having faith with God, meron trials na dinadaanan under King Neros because of their faithfulness sa pananampalataya nila kay God. At nakakatuwang makita rito na in-expound ni Apostle Peter in 1:2 na meron tayong Diyos na nagpo-protect, nag-iingat, nagplano, nag-execute ng kanyang plano sa ating salvation. And that is one God in three persons, the triune God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At sinasabi niya ngayon, if you have trials in your life, huwag kang mabagabag kasi ang Diyos natin ay Diyos na gumagawa sa ating mga buhay. So sinasabi niya ngayon, meron tayong pagtatagumpay sa ating mga trials, sa ating mga temptation, sa ating mga buhay, sa ating pang-araw-araw na buhay, dahil meron tayong Diyos. Now, mga kapatid, ang tunay na sanctification o pagbabanal ay hindi po ito nanggagaling sa ating sariling kalooban. This is not our works. Hindi siya basta nanggagaling lang ito. Hindi lang basta ito nanggagaling sa atin. Hindi lang basta ginagawa natin ito. Kasi usually, kung nanggagaling sa ating kakayanan ang sanctification, may hirapan po tayo. This is coming from the Holy Spirit. Kasi na pag-aaralan po natin dito, sa mga na-born again na, alam natin na mayroong banal na espiritu na binigay ang Diyos sa atin in Galatians chapter 5, verses 12 hanggang 21, makikita natin doon yung Holy Spirit at saka yung flesh, naglalaban siya. Romans chapter 7, Romans chapter 8. Sa kabilahon na tayo ay silyado at nasa atin ang banal na espiritu, pero yung laman po natin minsan ay kadalasan, hindi lang minsan kadalasan, ay umuusbong po, gumagawa po. At sabi ni Paul nga sa Romans chapter 7, hindi na ako yung may kagagawa nito kundi yung laman na nananahan sa akin. Yung natitira pang laman, ang tawag nga doon ay yung sa iba, yung weakness, yung kahinaan nila, at yun yung minomortify ng banal na espiritu ng ating Panginoong Jesucristo at ng kanyang salita. Kaya, ang tunay na pagpapawalang sala ay hindi ho nanggagaling mula sa ating sariling kalooban. Subalit ito po ay gawa ng Diyos sa atin. This is the work of God. Even our sanctification, o yung pagpapabanal, o yung pagpapatagumpay sa mga laman o weakness na natitira pa sa atin, ay gawa po ito ng Diyos. Kung ang ating Panginoong Jesucristo ang siyang naging pinaka object ng ating justification, ibig sabihin po, napawalang sala tayo dahil kay Kristo lang, wala na pong iba. Hindi sa good works, kundi kay Kristo lang. So, ang ating Panginoong Jesucristo din po, ang siyang nagbibigay sa atin ng pagpapabanal at pagpapalaya sa mga natitira pa nating kahinaan ng laman. Nakuha niyo po yung punto? So, merong kinalalaman yung aral na natanggap natin na si Jesus ang siyang dahilan kung bakit tayo napawalang sala. Kaya nga, inaral po natin for the past 2 Sunday school natin na Christ is our righteousness. Si Kristo po ang ating katuwiran sa Diyos Ama. At nakita natin, yung pananampalataya natin, kung bakit tinanggap ng Ama, ay dahil sa katuwiran ni Kristo. Nakita ho natin yon. Kaya naman,
maliwanag din po na kung si Kristo ang siyang righteousness natin sa harapan ng Panginoong Diyos, si Jesus din po ang nagbibigay sa atin ng kakayanan upang pabanalin niya tayo at palayain niya tayo sa mga natitirang laman pa ng kahinaan na meron tayo. This is a process. This is our life habang nabubuhay tayo. Si Kristo po ang nagpalaya at nag-alis sa ating mula sa paghahari ng kapangyarihan ng kasalanan na siyang umaalipin sa atin nung tayo pa ay hindi mananampalataya. Nung tayo ay napawalang sala dahil sa ating kasalanan, ang lahat ng ito ay tinanggal na sa atin ni Kristo at doon ay pinawalang sala tayo ng ating Ama. Mga kapatid, sa ating pagpapabanal, yung word na salitang sanctification o salitang pinapaging banal, gusto ko munang i-clarify itong word na pinagiging banal. Ang salitang pinagiging banal ay sanctification at ang salitang justification ay napawalang sala. Nang tayo ay napawalang sala ng Diyos Ama dahil kay Kristo at na-born again tayo, tayo ho ay banal na sa harapan ng Diyos. Pero dahil nandito pa po tayo sa ating laman, andito pa tayo sa mundong ito, patuloy niya tayong pinababanal sa pang-araw-araw na pamumuhay natin. Nangangahulugang ito na we are doing o ginagawa natin sa ating sa buhay natin na tayo ay patuloy na nag-i-struggle sa kasalanan na mayroon sa mundong ito at sa kahinaan ng ating laman. So, ibig sabihin, nung napawalang sala tayo, banal na tayo sa harapan ng Diyos at anak niya tayo. Pero, ang katotohanan habang nandito tayo sa lupa, patuloy tayong sinasanctify, pinagiging banal ng ating Panginoong Diyos. Ano ba ibig sabihin ng pinagiging banal? Tinutulungan niya tayo na na pagtagumpayin saan? Sa polusyon ng kasalanan. Pag sinabing pollution, alam natin ang pollution nakasama siya sa hangin, di ba? Nasisinghot natin. So, ibig sabihin, yung kasalanan na narito sa mundong ito, patuloy tayong tinutulungan ng Diyos sa magtagumpahi. Yung meron pang kahinaan sa ating laman, sa buhay natin, yung inner corruption, yung kahinaan pa na meron tayo sa ating laman, ay patuloy na inaalis ni Kristo ito sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ng kanyang salita. Kaya, ang pagpapawalang sala at ang patuloy na pagpapabanal sa mga mananampalatayang katulad natin ay nanggagaling po ito sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang gustong ipakita dito ng ating pag-aaral, especially in 1 Peter 1:14-16. In Old Testament, ito po yung panawagan ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel sa bansang Israel. And I believe na ang Israel in that time is not a literal nation. They are chosen nation, pinili sila ng Diyos, and sila ay spiritual na church ng ating Panginoong Diyos. Sa lumang tipan, ang Israel ay spiritual church ng ating Panginoong Diyos. So, balit hindi ho lahat ng Israel ay totoong anak ng Diyos. So ngayon, in Ezekiel 36:26-27, open your Bible, Ezekiel chapter 36. Ezekiel chapter 36. Verses 26-27. Ezekiel 36, verses 26-27, ang sabi ho rito ni Propeta Ezekiel ay ganito.
Ulitin ko po, Ezekiel 36, mga talatang 26 at 27. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So tingnan po natin itong passage na ito na binasa natin. In verse 25, ang nation Israel, ang spiritual church ng ating Panginoon sa Lumang Tipan, ay namumuhay ang karamihan sa kanila sa kasalanan. Namumuhay sila sa kasalanan. They are one nation as a spiritual church ng ating Panginoon Jesucristo sa Lumang Tipan. Andun yung adultery, andun yung idolatry, everything ng kasalanan ay polluted ang bansang Israel in that time. Tingnan nyo ha ang binabanggit sa verse 25 ng Ezekiel 36:25. Ezekiel 36:25. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging bansa ninyo dahil sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba na ang water na binabanggit dito o yung tubig, this is the symbol of the blood of Jesus Christ. Katulad na nangyari sa panahon ni Noah. Noong panahon ni Noah, alam natin na ang tubig ay nagbigay ng dalawang epekto kay Noah at sa sangkatauhan. Ano po yung tubig? Ang tubig ang nagligtas, sabing ganon, kala Noah. Subalit ang tubig din ito, ang pumuksa at gumunaw, saan? Sa mga masama. Sa pag-aaral ng theology at doktrina, ang water in the New Testament is the symbol of Christ's blood. Dugo ni Kristo. Kaya itong Genesis chapter 6, 7, and 8, noong panahon ng baha, ini-interpret ito ng mga maayos na pastor na bautismuhan sa Noah saan sa tubig na nagligtas sa kanila. Pero yung mga tao, nakita rin nila kung ano yung tubig, pero nagdala sa kanila ito ng kaparusahan. So pagdating ngayon kay Propeta Ezekiel, sinasabi niya ngayon sa verses 25 to 27, ang sabi niya, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. So bakit sinasabi ngayon ito ni Propeta Ezekiel na kailangang wisikan ang nation Israel, ang bansang Israel, dito sa sulat ni Propeta Ezekiel? Dahil nga po sila ay namumuhay sa kasalanan. Ang marami sa kanila ay gumagawa ng kasalanan. And in fact, sinabi po sa mga naunang talata at sa mga sumunod na talata, yung preceding and succeeding verses, makikita natin sila'y sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalo niya, tumalikod sila sa lahat na pinag-uutos ng ating Panginoong Diyos. Pero nakamamangha ang verse 25 ng chapter 36. Ang sabi ron, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay. A pure water. Ano yung dalisay ng tubig na ito? Ang sabi niya ngayon, ang purpose bakit siya wiwisikan ng dalisay na tubig, ang sabi doon, upang kayo'y luminis. So sabing ganun dito, kung paano ang tao ay nalilinis sa pamamagitan ng tubig, ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang luminis sa ating mga kasalanan. At yan ang sabi ng 1 Peter 1:2. Nilinis kayo sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. And then ang sabi ng verse 25, aalisin ko rin ang naging mansa ninyo. May mansa. Ano yung mansa na yun? Ang sabi rito ay dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Ang Diyos-Diyosan na binabanggit dito ni Ezekiel is not only yung isang bagay na material na bagay na pinaglalagakan ng tao ng kanyang tiwala,
kundi kung ano yung pinaprioritize ng tao sa kanyang buhay. Kung mahilig ka sa pagpanonood ng telebisyon, ng YouTube, ng pagpa-Facebook, at yan na yung nagiging habit ng buhay mo at hindi na nakakabigay ng oras sa ating Panginoong Diyos. Yan yung pwedeng nagiging Diyos-Diyosan mo. Kung ang trabaho mo ang nagiging hadlang sa paglago mo sa pananampalataya sa Lord, yan po yung ginodiyos mo sa buhay mo. Kung ang kayamanan mo ang mas mahalaga kaysa sa Panginoon, kung ang mga bagay sa mundo ito ang mas mahalaga kaysa sa Panginoon, gumagawa ka ng Diyos-Diyosan sa iyong buhay. Yan yung pinakamalaking problema na sinasabi ng Diyos sa bansang Israel sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel. Ay ang sabi ngayon ni Propeta Ezekiel sa verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Yung puso ron, a new heart, at yung espiritong binabanggit doon, yun yung katauhan ng tao. Because in the Old Testament, the soul and the spirit is simultaneously, iisa ang meaning nito. Kaya sabi niya, bibigyan ko kayo ng bagong pagkatao. Kapag binigyan ko kayo ng bagong pagkatao, sapagkat ako ang naglinis sa inyo, ako ang nagpatagumpay sa inyo, ang sabi ng Panginoon, magkakaroon kayo ng bagong puso. Nakita niyo? So this is the work of regeneration. Kaya ang sabi ngayon dito ni Propeta Ezekiel, ano yung purpose? Sa verse 27, ang sabi ron, bibigyan ko kayo ng aking espiritu. So nakita nyo? Once na ang isang tao, sabi ni Propeta Ezekiel, binago niya, binigyan niya ng bagong puso. Kapag ang isang tao ay binigyan niya ng bagong pagkatao, ito ay gawa ng banal na espiritu. And the Holy Spirit, siya yung nagsasanctify, siya yung nagbibigay ng pagtatagumpay sa isang tao. Kaya sabi niya sa 36:27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Now, mahalaga na maintindihan natin, lahat po ng anak ng Panginoong Diyos, lahat ng na-born again, ay may banal na espiritu na ibinigay ang Diyos sa kanila. Amen po ba? Katulad ito na sinasabi ng Ephesians chapter 1, verses 12 up to verse 13, 11 to 13, and 6:14, na ang banal na espiritu ang selyo at tanda ng ating kaligtasan. Maliwanag ito sa 1 Corinthians chapter 3 and chapter 6, na tayo ay templo ng banal na espiritu. Now, sabi niya ni Ezekiel sa verse 27, bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Bakit po? Upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin. So yun yung purpose. Ba't niya tayo binigyan ng Espiritu Santo? Binigyan niya tayo ng Espiritu Santo na nasa atin ngayon upang tayo daw po ay makalakad. Saan? Sa kanyang tuntunin. Ano ibig sabihin ng makalakad? Makapamuhay. So yun yung pinaka dapat nating maintindihan. So without the Holy Spirit sa buhay ng isang tao, napakalabo po at imposible makalakad siya sa tuntunin o panukala ng Diyos. Tapos dinuktong pa ni Ezekiel sa verse 27 ay ito, at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. That is the purpose of the Holy Spirit kung bakit meron tayo sa ating mga sarili. Makalakad at makasunod sa tuntunin at utos ng ating Panginoong Diyos. Tayo po, kapag na-born again tayo, o napawalang sala, na-born again, ang ini-expect ng ating Panginoong Diyos sa atin, yung Holy Spirit na inilagay niya, na ibinigay niya sa atin, nagawa ng banal na Espiritu sa atin, siya ho ang naglalagay ng lakas. Siya ang nagbibigay ng courage sa atin upang makalakad tayo at makasunod tayo sa tuntunin at salita ng ating Panginoong Diyos. Nakanya po punto ni Ezekiel dito. So kaya napakaklaro na pinapakita rito ni Propeta Ezekiel, even in the Old Testament, the nation Israel, as a spiritual church ng ating Panginoong Diyos, napakaklaro. Hinahanapan
Nagkaroon sila ng Diyos ng bunga ng kabanalan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Hinahanapan talaga sila. Kaya nga, yung exposition ni Ezekiel sa chapter 36, nakita natin sa verse 25, ang pinakita niya ron, meron kayong problema. Yung mancha at yung pagiging pala sunod ninyo at pagkilala ninyo sa Diyos-Diyos ang nananatili sa inyo. Kaya ang sabi ni Propeta Ezekiel, wiwisikan ko kayo ng dalisay na tubig. Nakita natin yon. So, nakita natin yung maliwanag na explanation na ang tubig is a symbol of the blood of Jesus Christ. Nakita natin yon. And even in Genesis chapter 6, 7, and 8, nung panahon ng flood, kay Noah, ang tubig ay bautismo ng pagliligtas kala Noah, at ang tubig ay bautismo ng kapahamakan sa lahat ng tao na walang pananampalataya sa Diyos. So maliwanag, even in Old Testament, na ang isang tao na tunay na mananampalataya ay makikita sa kanyang buhay ang sanctification, ang pagpapabanal ng Diyos sa kanya. Maliwanag po yun, kahit sa lumang tipan. So ulitin ko, ang sabi ni Propeta Ezekiel sa verse 36, bago natin to iwan, sa verse 25 to 27 ay ganito. Wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay. Bakit? Upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. Verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu. Bakit po? Upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. So very clear, in Old Testament, there is a sanctification sa panahon po ng paghahari ng ating Panginoong Diyos sa bansang Israel as a spiritual church na sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Ezekiel. Meron po ako nabasa na isang writer, ganito ang kanyang pagkasabi. Is there any difference between justification and sanctification? Sabi niya, meron ba pagkakaiba sa pagitan ng pagpapawalang sala at pagpapabanal? Yun ang tanong niya. The reply is, yes, may pagkakaiba. Ano yung pagkakaiba ng justification, pagpapawalang sala, yung sanctification at pagpapabanal? Ganito ang sabi niya. Now listen, number 1, justification is in act without, but sanctification within us. Ang pagpapawalang sala po, wala po tayong naging gawa. Nung tayo po ay pinawalang sala ng Diyos, hindi tiningnan ng Diyos yung ating performance. Ang tiningnan ng Diyos, yung nagawa ni Kristo sa cross sa atin. Pero sabi niya, yung sanctification, meron dapat nasa loob na nakikita na ginagawa tayo. Pangalawa, ang sabi niya, justification, remove the guilt. And sanctification, remove the pollution of sin. Ano ibig sabihin niya rito? Ang pagpapawalang sala, tinanggal sa atin ang alin? Ang kasalanan. Ang kasalanan, ang guilty na meron tayo, pero yung pagpapabanal, tinatanggal ng Diyos yung tinatawag na epekto ng kasalanan sa atin. Now, ito pa yung sabi niya, number 3, the act of justification is complete, but sanctification during this life is not complete. So sabi niya ngayon dito, ang gawa ng pagpapawalang sala ay kumpleto. Kumpleto tayo, kaya nga, pagka na-justify tayo, tingin ng Diyos sa atin, banal, as in, na wala talaga tayong kasalanan. Ang sala ay kumpleto. Kumpleto tayo, kaya nga, pagka na-justify tayo, tingin ng Diyos sa atin, banal, as in, na wala talaga tayong kasalanan sa kanyang harapan. Dahil nga po, ang basis, yung ginawa ni Kristo sa cross. Yung kanyang active and passive obedience sa cross. Yun yung ipinasa sa atin. Pero sabi niya rito, yung sanctification, yung pagpapabanal, kabuuan po ito ng ating buhay. Kabuuan po ito ng buhay natin. At hindi po ito isang kompletong pangyayari sa atin. So ang sanctification, hindi siya once, hindi siya twice, hindi siya thrice, hindi siya basta may bilang,
kundi ito ay buong buhay natin. Sinasanctify tayo ng Lord. At alam nyo, I agree dito sa nagsabing ito. So ano yung masasabi ngayon natin dito? Kung tunay tayong napawalang sala, makikita sa buhay natin ang good works na bunga ng banal na Espiritu. Amen? So yun gusto niya ipakita. Now, this is my question. Tama ba yung orasan ko? Orasan natin, 9:40 pa lang. Tama po ba? Ha? 9:50 nahuli na. Okay. Question. When sanctification and good works begin to the life of elect sinner? Sa Tagalog, kailan nagsimula ang pagpapabanal at mabuting gawa sa buhay dapat ng isang makasalanan? Kailan dapat ito makita? Kailan dapat ito makita? Now, number one, when the Lord regenerate a person, dapat, nung tayo ay na-born again, dapat makita na sa buhay natin ang sanctification. Amen po ba? So, ibig sabihin, ang expectation ng Scripture, ang expectation ng banal na Espiritu, kung tatanungin natin, kailan dapat makita sa atin ang pagpapabanal at mabubuting gawa sa ating buhay? Ang sagot, nung ikaw ay na-born again. Dapat nakita na sa iyo. Ang sabi ng Belgic Confession, ang sabi po rito ay ito. Now, so sabi ko sa inyo kanina, preliminary introduction, simula lang po yung kanina, no? Sabi rito, sa Belgic Confession Article 24, pinurog niya ito. Ang sabi rito, sumasampalataya kami na itong tunay na pananampalataya na kaloob sa tao sa pamamagitan ng paikinig ng salita ng Diyos at pagkilos ng Espiritu Santo, ang muling bumuhay at binigyan ng Espiritu Santo, ulitin ko, medyo na ulitin ko na po ulit, quoted. Sumasampalataya kami na itong tunay na pananampalataya na kaloob sa tao sa pamamagitan ng paikinig ng salita ng Diyos at pagkilos ng Espiritu Santo ay muling binuhay at binigyan ng bagong katauhan at kakayahang makapamuhay ng bagong buhay at tinalaya siya sa kasalanan. So ano yung makikita natin dito? So letter A quickly. Ano ang kahulugan ng binigyan ng bagong katauhan? Kapag narinig natin sa salitang binigyan tayo ng bagong katauhan, this is a regeneration. Ang equivalent nito, yung born again. Okay? Mayroon dalawang kahulugan ang salitang regeneration o yung salitang na born again. Number one, yung sa narrow sense. Ibig sabihin na sa limitado o makitid na pangunawa, ang nakahulugan, ang regeneration means the infusing of new life in the moment of the quickening of the sinner when the Lord begins that good works. Sabi ho dito, simple lang. Ang regeneration o ang pagbabago sa atin ay nangangahulugan na infusing. Ibig sabihin po, sinalinan tayo ng bagong buhay sa panahon na tayo ay binorn again. Nung tayo ay makasalanan. At ang Panginoon ay nagsisimula na gumawa sa atin para magkaroon tayo ng bunga ng mabubuting gawa. Yun po yung unang kahulugan. Yung pangalawa, sa wider sense niya, sa malawak na kahulugan, it means the labor of the new life, the fruits, and the sanctification. Ano ibig sabihin nito? Ang isang mananampalataya, pag sinabi yung good works, ay dapat makita sa atin na sa fruit of our sanctification, meron po tayong ginagawa. Kaya nga sabi rito, ito, labor of the new life. Ano ba salitang labor? Di ba nagtatrabaho? Ginagawa. Na kung saan, prutas ito ng pagpapawalang sala. Now, it is very clear, dito ako magtatapos at tutuloy po natin,
sa Pilipos chapter 2. Sa Pilipos chapter 2, may binanggit po si Apostol Pablo. Meron si Apostol Pablo na tinalakay rito. Pilipos chapter 2, please open your Bible. In verse 12, and verse 13. Pilipos chapter 2, verse 12 to 13. Now listen. Kaya nga, mga minamahal, higit na kailangang maging masunurin kayo ngayon kaysa noong kasama ninyo ako. Ano kasunod? May takot at panginginig na magpatuloy kayo sa paggawa hanggang sa malubos ang inyong kaligtasan. Nakita niyo po yan? And verse 13, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang kalooban. Kung makikita natin dito, ang Diyos, naglalagay siya sa verse 13 sa ating mga puso ng pagnanasa at kakayahang maisagawa ang kanyang panukala. Kaya nga nakita natin kanina rito, yung justification, gawa ni Kristo sa atin. Ang pagpapabanal, gawa ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. Kung makikita natin sa verse 13 ng Pilipos chapter 2, ang Diyos ang naglalagay sa ating isip at kalooban ng mga bagay upang magawa natin yung kanyang kalooban. Pero ano yung bahagi natin? Magbingi-bingihan? Huwag sumunod? Hindi gawin? Yung inuudyok sa atin ng Diyos o ng Banal na Espiritu at ng kanyang salita at i-ignore natin? Hindi ho. Kaya yun yung sinabi ngayon sa verse 12. Ang sabi ng verse 12, kaya nga mga minamahal, higit na kailangang, ano po, maging masunurin. Nakita niyo po yan, maging masunurin kayo. Kaysa noong kasama pa ninyo ako. So nakita niyo yung progreso? Nung kasama sila ni Pablo, medyo hindi pa sila obedient. Siguro, doon sa mga natuturo ni Pablo. Umalis na si Pablo. Sabi niya, dapat, maging. Iba na po yung word na maging masunurin kayo ngayon. Masikip pa na dapat maging masunurin kayo ngayon. Nakita niyo po yan? At sabi niya, hindi lang kayo basta sumusunod, kundi ang binanggit niya, may takot. May takot kayo sumusunod. This is a holy fear. May takot saan? Nakon, pag di natin sinunod itong banal na salita ng Panginoong Diyos na ito, hindi natin napiplis ang Panginoon. Di ba? Ang ibig sabihin dito, natatakot kang gumawa ng kasalanan dahil alam mo na ang Diyos kung sino siya. Siya ang Diyos na makapangyarihan, siya ang Diyos na nasa lahat ng dako, siya ang Diyos na nakakalam ng lahat ng bagay. Kaya meron kang pagkatakot na hindi sumunod sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi pa rito, panginginig. Ano yung panginginig? Trembling. So ano yung sabihin nito? Kapag narinig mo yung tinig ng ating Panginoong Diyos, kikilos ka, hindi ka lang basta. Wala ang narinig na parang manhid ka, nagbibingi-bingihan ka, hindi. Kaya yung salitang nanginginig dito, this is a verb. Kikilos ka, nanginginig, sabi ganon. At ano sabi rito? Nagpapatuloy. Pag narinig natin ito, lahat nito ay salitang pakilos. Nagpapatuloy. Ano sabi rito? Nagpapatuloy ka hanggang malubos ang iyong kaligtasan. Yung salitang malubos yung iyong kaligtasan dito, this is the sanctification upang lalo tayong nagtatagumpay sa lahat ng ating kahinaan sa ating mga buhay. So ang tanong natin ngayon dito ay ito. Sa sanctification, this is the work of God ng ating Panginoong Jesucristo sa ating buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu at ng kanyang salita na nasa atin. Pero ano yung dapat nating gawin? Sabi ho, ng Pilipos chapter 2, verse 12 hanggang 13, meron tayong pagiging masunurin sa salita ng Diyos. Kung paano si Jesus, sinabi niya doon sa unang mga talata ng Pilipos chapter 2, verse 5 hanggang verse 11, na kahit siya Diyos, hindi siya nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos.
Hinubad niya ang katangian ng Diyos. Ano yung karugtong? At naging masunurin. Oo, hanggang kamatayan sa cross. Naging masunurin po siya. So ano dapat na ginagawa natin ngayon? So, if we want to grow sa ating pamumuhay spiritual na bahagi ng sanctification ng Diyos sa atin, kailangan natin maging masunurin sa ating Panginoon Diyos. At ano ang susundin natin? Ang Biblia, ang Scripture, ang Word of God na mensahe ng banal na Espiritu. So this is our preliminary study sa ating Article 24 ng pag-aaral, ang pagpabanal at mabuting gawa. Man sanctification, and good works. So, in-expect ng Lord na dapat makita sa atin yung good works as a fruit of God's sanctification sa ating mga buhay. So, ano pa po yung mga dapat nating hingin sa Panginoong Diyos? Na baka nag-i-struggle tayo sa ating pang-araw-araw na buhay. Alam po ni Lord yun yung nanggagaling sa laman natin na naaakit ng takbo ng sanlibutan. Kayo po at ang Diyos lang nakakalam nun. Maybe this is a private sin or public sin, pero ang gusto ng Lord, bakit nga natin pinag-aaralan dito, magtagumpay tayo sa ating mga kahinaan. Kung ano man po yung inuudyok ng flesh ng laman na meron pa tayo sa ating sarili ngayon. Ano pa yung inuudyok ng takbo ng sanlibutan ito na ginagamit ng kaaway? Alam po ni Lord yon sa buhay natin. Alam nyo, every details ng buhay natin, alam ng Diyos. Walang sikreto kay Lord Kaya alam niya kung paano natin ito mapagtatagumpayan. At mapapagtagumpayan lang po natin ito. Una sa lahat, si Kristo, ang banal na Espiritu, at ang kanyang salita. At ano yung dapat natin gawin? Submit natin, pasakop natin ang ating mga sarili kay Kristo, sa banal na Espiritu at ang kanyang salita upang magtagumpay po tayo sa kahinaan ng ating mga. Ano ang meron pa ngayon na struggle sa buhay mo? Ibigay mo ito sa Diyos at pagtatagumpay kanya. Let us pray. Lord, maraming salamat for almost 1 hour ng aming pong Sunday School. Tinuruan nyo kami kung ano ang kalooban ninyo at aral ninyo para magtagumpay po kami bilang mga anak ninyo na napawalan sala, na born again, at may banal na Espiritu sa aming mga puso. Pero sometimes, at madalas talaga, may mga struggle kami sa aming mga buhay. May struggle kami sa aming mga laman. Sabi nga ng aming pag-aaral, yung buong buhay namin, hanggat di pa kami namamatay, meron sanctification na dapat kayong gawin sa buhay namin. Dahil mag-i-struggle at mag-i-struggle kami sa aming mga kahinaan ng laman, sa takbo ng sanlibutan, sa gawa ng kaaway. Pero Lord, binigyan nyo kami kung paano namin pagtatagumpayan ang lahat ng ito. Hindi dahil sa aming lakas, hindi dahil sa aming kakayanan, hindi dahil sa mga methods, kundi dahil po sa aming Panginoong Hesus. Kundi dahil sa banal na Espiritu, kundi dahil sa kanyang mga salita, na doon kami dapat magpasakop, sumunod, lumakad, upang nang sa ganon, natatagpuan nyo kami na nagtatagumpay sa lahat ng kahinaan at kasalanan na nagiging dahilan kung bakit kami minsan nanghihina, kung bakit kami minsan nawawala ng kagalakan, kaligayahan at pag-ibig sa inyo, sa paglilingkod, sa pamumuhay, sa pagsamba, dahil kadalasan ayaw naming ipasakop ang aming mga sarili sa kapangyarihan ninyo, Panginoong Hesus, at ang banal na Espiritu at salita niyo sa buhay namin. Yaman lang din niloob ninyo sa umagang ito na aming narinig, natanggap, na pag-aralan ang aral patungkol sa sanctification o pagpapabanal. Nawa, huwag kami mag-alinlangan na ipamuhay ang lahat ng ito. For your glory and for your honor at sa patuloy na paglago namin sa aming buhay spiritual. This is our prayer in Christ's name. Amen. Amen.